Bago nga pala tayo magsimula ngayong araw na to, may nag-PM na naman sa akin sa Facebook page natin. Sabi niya dito, "Good PM sir. Salamat daw sa mga vlogs ko na mga napapanood niya sa akin. Namulat daw siya sa katotohanan. Dati daw no, bilib daw siya dati dun sa kabilang, alam niyo na, dahil daw dun daw nakabili yung wife niya before ng printer. Ayos naman daw yung output pagdating daw sa printer, pero ang problema nga yung presyo, no?" So wala namang ibang content creator na nagmulat sa inyo kung magkano yung mga presyo talaga ng mga bilihin ng mga printers na yan. So mag-ingat-ingat kayo sa mga gustong mag-pursue or sa mga gustong mag-start ng kanilang mga printing business, mga nagpaplano. Alamin nyo yung mismong tunay na presyo para hindi kayo nauuto ng kung sino-sino mga reseller dyan. So sabi niya dito, binigay pa niya sa akin yung listahan ng mga presyo, pero hindi ko na ipapakita sa inyo na alam ko namang sawang-sawa na kayo doon. Napakarami naman kasi talagang mga seller or mga reseller na mga printers na sumusobra talaga sa mga retail price or yung talagang original price ng pinaka-printer na yun. Napakalaking magpatong. At wag na lang kayo magpapabudol dun sa mga lifetime service, lifetime support. Walang mga ganun tropa, no? Dati na rin akong naisahan ng mga lifetime support ng ganyan, pero hindi tungkol sa printing, no? Sa ibang mga aspeto. At tsaka natuto na ako sa mga ganung bagay, kaya i-share ko sa inyo, wag na wag kayong magpapabudol sa mga lifetime service na yan. Nako, wag na wag. So, eto na yung content natin ngayon. Tingin ko bagong followers natin or bagong subscribers natin to. Sabi niya, natatawa siya dito sa kanyang comment. Akala niya yung Epson 5290 daw ay pigment ink na. Yun daw pala, dye ink pa. Kasi sabi niya dito, ang ink ko po na gamit ay yung kasama sa printer nung nabili ko po yung printer nung isang araw. So, sa mga baguhan dyan or sa mga nagpaplano na mag-start ng printing business, yung mga kasama na ink, kapag bibili kayo ng mga printers, ayan ay mga dye ink. Makikita nyo naman dun sa mismong ink na yon, yung itsura pa lang niya, ibang iba sa pigment ink. Pero alam ko naman na hindi nyo alam din yung itsura nung pigment ink at dye ink. Kaya etong videos na to, panoorin nyo para makita nyo yung pagkakaiba ng dye ink at pigment ink. Makikita nyo dito, ito yung unang-una kong ipapakita sa inyo, dye ink. Yung dye ink, kapag tinignan nyo yung yellow niya na kulay, makikita nyo medyo orangey siya or yung medyo ma-orange siya, hindi siya ganun ka dilaw na dilaw. Makikita nyo dyan, ayan, ganyan yung makikita nyo kapag bumili kayo ng mga original na printers, yung mga kasamang original na ink doon, lalong-lalo na kapag Epson 3210, Epson 121, Epson 5290, ang mga ink na nakalagay doon, no, eto, papakita ko sa inyo para malaman nyo yung dye ink at pigment ink. Ito, no, makikita nyo yung dilaw niya medyo orangey or may pagka-orange nga, kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina. Yung unang pinakita ko sa inyo na ink, ayun yung mga third party na mga ink. Ito yung mga original talaga ng mga ink. Ayan, no. Syempre titignan nyo rin yung mga presyo kasi yung mga ibang nagbebenta ay mga fake yung kanilang ink. So ingat-ingat kayo doon. Ito, no, napakagandang halimbawa nito. Basta ang dye ink, ang itsura niya medyo ma-orange yung pinaka color yellow niya, ganyan. So kapag ka pigment ink naman, makikita nyo yung kulay dilaw niya medyo ma-creamy or talagang dilaw na dilaw. Ayun yung pinagkaiba nung pigment at ng dye ink, kasi iba din yung consistency ng pigment ink. At wag na wag nyo yung paghahaluin, wag na wag nyong babalakin, talagang masisira yan. Syempre alam nyo naman siguro yung chemical reaction, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Yung pigment at yung dye, bawal na bawal paghaluin yan. Siguro na grade 1, grade 2, grade 3 ka naman at naririnig mo yung mga salitang violent reaction, chemical reaction, di ba? May mga ganong mangyayari dyan na hindi mo magugustuhan at ayun yung nagiging sanhi ng pagkasira ng inyong mga printer. Kaya wag na wag yung paghahaluin ang dye ink at pigment ink. Pero kung nailagay mo na yung dye ink dun sa printer mo na Epson 5290, ang gawin mo, ubusin mo yung laman nung ink na yon.
i-drain mo ng i-drain sa pamamagitan ng paghigop gamit ang syringe. So eto, meron akong video dito kung paano mag-convert. So kung bago pa lang yung inyong mga printer, wala kayong gagawin dyan. Walang conversion na mangyayari dyan. Pag bumili ka ng Epson 5290, 3210, isalin mo lang yung binili mong pigment ink. Kagaya nito, Kuyi, Hansol, isasalin mo lang. Kumbaga yung kasama niya na ink na ipinakita ko sa inyo, yung ganito, huwag nyo nang gagamitin yon, ibenta nyo na lang yon para kumita pa kayo or magkaroon kayo pa ng refund. Basta ibenta nyo yon kung magpipigment ink kayo at isalin nyo lang direct yung pigment ink na bibilihin nyo kung Kuyi or Hansol. At wag nyo na rin paghaluin yung mga ganitong ink. Mag-isip na lang kayo kung anong gagamitin ninyo. Kung Kuyi, straight Kuyi. Kung Hansol, straight Hansol. Pero nasa sa inyo pa rin talaga kung magmi-mixing kayo na gagamitin nyo yung black na Kuyi at CMY yung mga Hansol, no, 'di ba? Meron akong video nga dito, no, kung paano mag-convert. Ilalagay ko na lang to sa description, panoorin nyo na lang to. At nakalagay din ata dito kung paano i-drain yung mga dye ink para mag-convert ka into pigment ink. Pero kung bago pa nga lang yung printer mo, wala kang gagawin doon, basta isalin mo lang yung ink na yon. Sana nakatulong tong mga videos na to. Kumpletos ricados na yung details dito sa videos na to kahit papano. Kung may mga kulang pang detalye dito, i-message nyo na lang ako sa Facebook page ko or mag-comment kayo dyan para matulungan ko pa kayo. Pero pag napanood nyo to, malalaman nyo na kung paano mag-convert ng pigment ink. Talagang ayan kasi yung napapansin ko sa mga baguhan or mga walang idea sa printing. Kasi akala nila may ginagawa pang iba sa pagko-convert. Yun pala, ganun lang, sinasalin lang. Kaya ayun, nauuto sila. Pero anyway, once na mapanood mo naman tong videos ko, malalaman mo naman yung mga kailangan mong detalye para magsimula ka nga ng printing business. Lalong-lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar dyan, sa mga Mindanao, Visayas, or sa mga liblib na lugar. May nag-comment sa akin, nakakaabot na hanggang Zamboanga or Cotabato yung mga videos ko, no? Nakakatuwa. At nagkakaroon sila ng idea. At hindi sila nauuto, no? So, ayun lang. Dito na natin tatapusin yung vlogs natin. At for sure naman na identify nyo na kung ano yung itsura ng pigment ink. Ganito nga, ma-creamy. At nalaman nyo naman yung sa dye ink na medyo ma-orange yung kanyang kulay yellow na ink. May nakalagay naman dyan sa mga bottle dye ink or pigment ink. Tignan nyo na lang, basahin nyo na lang yung pinaka lalagyanan nyo at for sure naman marunong kayong magbasa. So ayun lang, bye-bye. Huwag magpapauto. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento lahat na